preheated at ang Scotch-Brite Heavy Duty Scrubbing Pad. Buti na lang, meron tayong relief. At the first side effect. Ang 8 o'clock iced tea ay may refreshing setup na Ulit-ulitin. smart choice kasi ito lang ang may immunoactive protection. Ice to. Ulit-ulitin. Sarap! Isang iniinalang cybersex den sa Tondo, sinalakay ng Manila Police District. Ilang modelo ang naaresto. Darito ang report ni JP Soriano. Sa videong ito nakuha na isang asset ng Manila Police District Station 2, makikita ang isang bading na pumaposing sa webcam ng computer. Sa isang bahagi ng kwarto, mapusok din ang mga eksena. Ayon sa source ng MPD, sila raw ang mga adan na nag-aala-eba na naguhubad sa harap ng webcam kapalit ng pera. Sila ang yung nagpe-perform, pero minsan kung yung mga foreigner ay magtatanong, yung all the way, meron silang gagawing switching na babae ang lalabas. Pinuntahan ng pulisya ang cybersex den sa Moriones, Tondo. Huli raw sa akto ng pulisya ang mga suspect. Ayon sa investigador, pawang mga banyaga raw ang kliyente nila. Agad na dinala ang mga suspect sa presinto at kinumpis ka rin ang mga computer nila. Todo tanggi naman ang mga suspect. Hindi po ako yung nakita nila. Kilala mo ba kung sino yun? Hindi ko po alam. Nakitulog lang po ako doon. Natutulog ka lang. Tapos nakikicharge po. So, anong wala kang ginawa? Hindi po ako nagkagano. Pero sabi nila meron silang business. Pero ang sinasabing leader ng grupo, inaming rehistrado sila sa isang foreign porn site at totoong babae raw ang pagpapakilala nila sa customers. Gayunman, giit niya, Hindi po kami nakikita sa camera. Iba po ang nakikita ng mga foreigner sa camera. sino yung mga yun? Yun po yung mga video na ginagamit namin. Saan galing yung video na yun? Sa internet site din po yun. Ang pagkakaalam ko na bayad nila ay sa $0.98 per minute. Yung streammate.com, kalahati doon pupunta ro at kalahati sa kanila. Reklamong anti-human trafficking isasampa sa mga suspect. At ayon sa MPD, ilang cyberdens pa sa Maynila ang kanilang pupuntiryahin sa mga susunod na araw. Para sa unang balita, JP Soriano reporting. Taxi bumangga sa mga pampaserong bus sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sa libis naman, isang kotse at isang SUV ang nagsalpukan. Narito ang report ni Oscar Oida. Halatang balot pa ng takot ang mga kuliyalang ito matapos sumalpok ang kanilang sinasakang kotse sa isa umanong SUV sa bahaging ito ng Libis, Quezon City. Ayon sa nagmamaneho ng kotse, bigla raw huminto ang sinusundan nilang SUV dahilan para matumbok nila ito. Kasi may parang tricycle doon tapos biglang nabangga ata ng CRV. Syempre galing kami doon sa taas, so pababa, mabilis talaga. Tapos biglang pag-stop niya ganun. Syempre nagpreno rin kami pero wala na, parang sobrang sumalpok na talaga. Ang nakapagtataka umano, imbis na kumprontahin sila, dali-dali raw sumibat ang nabangga nilang SUV. Wala namang malubhang nasaktan sa insidente. Para lang umano makapagbaba at makapagsakay ng pasahero, bigla-bigla rin daw huminto ang bus na ito sa gitna mismo ng Commonwealth Avenue bandang Litex sa Quezon City. Dahilan para matumbok siya ng kasunod na taxi na halatang nabaon ng gusto sa likuran ng bus. Biglang nagbaba ng pasahero yung Nova, hindi na nakailag tong taxi. Kaya biglang huminto. Hindi na nakayanan ng dahil hindi na siya nakailag eh. Nasugatan sa insidente ang driver at pasahero ng taxi na wala nang malay nang isugod sa ospital. Unconscious yung pasahero tapos yung driver naipit. So dalawa. Dinala sila sa isabi nyo. Hindi naman po sir bigla. Hindi naman alalay lang yung preno ko. Ito ang unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting.
Dagsa po ang mga deboto sa Baclaran Church kasabay ng pagdiriwang ng kapistahan ng Immaculate Conception. Mula sa Baclaran, may live report si Susan Enriquez. Susan? Yes, Rhea, kanina pa bago mag-alas 5 ng umaga ay patuloy na ang pagdating ng ating mga kababayan dito po sa Baclaran Church dahil bukod nga po sa ngayon ay Baclaran Church kung saan pumupunta po ang mga deboto ng ating Mother of Perpetual Help. Ngayon po ay pinagdiriwang din natin ang pista ng Immaculate Conception. Nagsimula ho ang misa kaninang 5:30 ng madaling araw at yun po ay talaga namang dinagsana ng ating mga kababayan at tatagal po ang misa. Meron po silang misa every hour. Ang huling misa po ay mamayang alas 8:30 ng gabi kaya ayon nga po dito sa mga nangangasiwa sa Baclaran Church ay inaasahan nila na dodoble ang darating na bilang ng mga kababayan natin dito sa simbahan dahil nga po sa bukod nga sa Baclaran Day ay ito pang ating pinagdiriwang na Feast of Immaculate Conception. Dahil po sa pagdagsa ng mga tao na yan ay nagkakaroon na rin po ng pag-escape ng daloy ng trapiko dito sa tapat nitong simbahan. Dahil bukod doon sa mga sasakyan na dumadagsa para pumunta rito, may construction din dito sa may tapat ng simbahan na siya naging dahilan para magkaroon ng pag-escape ng daloy ng trapiko. Yung mga galing po ng Cavite, pati na yung mga papasok dito sa Metro Manila. Kaya yung ilang mga kababayan natin, lalo na po yung mga nagko-commute, sumasakay lamang sa mga pampublikong sasakyan ay napipilitang bumaba na at maglakad na lamang papunta rito sa simbahan. Samantalang yung iba naman ay talaga naman iniintay pa na makarating dito sa tapat ng simbahan yung kanilang mga sinasakyang sasakyan. Samantala dito sa harapan po ng simbahan ay talaga inaasahan na rin ang makapalpang bilang ng tao dahil sa harap po nito ay doon ang napakahabang hanay ng mga tiyangge kung saan makakabili po ng iba't ibang uri ng paninda mula sa damit, sapatos at mga laruan na maaaring gamitin sa darating na Kapaskuhan. Rhea? Maraming salamat, Susan Enriquez, nag-uulat live mula sa Baclaran. Matinding snowfall nagdulot ng matinding traffic sa Scotland. Usad pagong ang mga sasakyan dahil sa makapal na snow sa mga kalsada. Karamihan sa mga motorista ilang oras na stranded. Nauna nang pinayuhan ng mga otoridad ang mga residente na huwag nang bumiyahe kung hindi naman kinakailangan. Ilang kalsada na ang ipinasara dahil sa matinding snowfall. Narito na unang chika, hatid ni Luan D. Luan. Salamat, Iga. Nag-premiere na sa New York sa Amerika ang thriller film na The Tourist. Headliners dito sina Angelina Jolie at Johnny Depp na first time na nagsama sa isang movie project. Kwento ito ng isang American tourist na gagamitin ng isang English woman para i-flush out ang isang kriminal na dati niyang nakarelasyon. Kaya ang love story ng turista at babae mauuwi sa chase scene sa Venice at Paris. Sa darating na weekend, unang ipapalabas sa Amerika at UK ang The Tourist. Sa Los Angeles, California naman nag-premiere ang true-to-life film na The Fighter. Pinangunahan ng dalawang lead stars ng pelikula na sina Mark Wahlberg at Christian Bale ang nasabing event. Iikot ito sa kwento ni Mickey Ward, isang professional boxer from Lowell, Massachusetts na sasanayin ng kanyang half-brother. Sobrang happy naman si Mark na ngayon ay nakikita or makikita na niya ang kanilang pinaghirapan na 4 years in the making. Marami pa tayong chingang pagsasamahan, kaya dyan lang kayo. Balik tayo kay Igan. Salamat, Luan. Lagay ng trapiko. Hati naman ni Love Anjover. Love. Maraming salamat, Igan, sa mga oras na ito. Ito na po ang daloy ng trapiko. Unahin na po muna natin ang kahabaan ng Commonwealth Avenue na sa mga oras na ito. Medyo nahihirapan po yung ating mga motoristang makalusot. Going to area po ito ng Quezon City Circle. Nagkakaroon na po ng pila sa mga oras ito. Yung kaliwang bahagi naman or kanang bahagi or kaliwang bahaging lane, patungo naman po ng Fairview area ay mas maayos at mas tuloy-tuloy. Tunguhin natin ang kahabaan po ng EDSA Kamuning Flyover via GMA Traffic System. Ito naman po ang daloy ng trapiko dyan sa may EDSA, mga kapuso. Ayan, pero hindi po yan EDSA, yan po ay Commonwealth Avenue pa rin. Okay. Pakikita ho natin ngayon, mga kapuso, ito pong area. Yun, EDSA Kamuning Flyover. Yes, look at those. Nakita natin sa kanang bahagi ang pila ng mga motorista na nahihirapan na ho sila makalusot going to Makati area. Ibig sabihin kung punong-puno na po itong flyover hanggang Cubao na po, ay hirap na pong makalusot ang ating mga motorista. Yung kaliwang bahagi ng patungo ng monumento, wala akong problema, tuloy-tuloy pa rin. Sa EDSA Ortigas Avenue naman, ito po naman po ang daloy ng trapiko dyan.
Yung pong nasa kaliwa ay patungo ng Makati at yung nasa kanan naman ay patungo siyempre ng Norte. At yung papakyat ng flyover, patungo po yan ng Meralco Avenue. Makikita naman ho ng napakaganda pa namang daloy ng trapiko dyan po sa magkabilang lane. Sa C5 Road naman mga kapuso, ito naman po ang daloy ng trapiko sa C5 Road. Ayun, ang C5 Road, mapapakita ba natin? Ayan, makikita natin ang magkabilang lane. Yung kaliwa ho ay patungo ng Bikutan, ang kanan naman ay patungo ng Pasig. Napakaganda at napakaayos pa rin ho ng magkabilang lane ng C5 Road ngayong umagang ito. May coding tayo ngayong araw, mga plaka ho nagtatapos sa numbers 5 and 6. And of course, ngayon po ay Baclaran Day at syempre pista po ng Immaculada Concepcion. Asahan nyo na po magkaroon ng pagbibigat ng daloy ng trapiko dyan po sa may area naman ng Redemptorist Church sa Baclaran. Traffic lang po tayo, traffic news tayo. Nagpapaalala po sa EDSA ang DNR ng polusyon po sa Metro Manila. Kasama po ang LTO at MMDA. Gumagawa po sila ng mga panukala upang mabawasan ang bigat ng trapiko at mabawasan na rin po ang polusyon sa EDSA. EDSA lang, naku, nagkalat na po itong polusyon. 80% daw po ng polusyon na pinagmumulan ay mula sa mga sasakyan, 20% naman daw po ay mula sa mga industrial sources. Kung sakaling mababawasan ang trapiko sa EDSA, mababawasan din daw po ang gas emissions at bababa ang level ng polusyon. Ang DNR at MMDA nais alisin ang bus terminal sa kahabaan ng EDSA dahil ito rin daw po ay nakakadagdag sa choke point katulad po ng Cubao at Pasay. Yan naman ho ay may connect sa pagtatrafik ng ating kakalsadahan sa EDSA. Ayan! At syempre yan po muna ang aking update. May coding tayo ngayong araw. Mga plaka na tatapos sa numbers 5 and 6. Ako pa rin po yung nag-iisang Reyna ng Kalsada. Love and Bears. Follow mo John and everything. Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Love. At ang hirit namin mamaya, 3 taong gulang na batang babae nalunod sa spillway sa Zamboanga City. Motorsiklo sumemplang sa Commonwealth Avenue, Quezon City. 2 ang sugatan. Narito na po si Lynn Connie Pia at... Ano ba yan? Botcha. At RR.